Sa $13 billion ang USS Gerald Ford Supercarrier ay ang pinakamahal na sasakyang panghimpapawid na ginawa kailanman. Ang pinuno ng pinakamalaki, pinakamabigat, pinakamakapangyarihang aircraft carrier class. Sa kasaysayan, handa na itong i-deploy para ipakita ang lakas ng militar ng United States sa buong mundo at harapin ang anumang kalaban na maaaring ituring ang kanilang sarili na malapit sa kanila, kabilang ang mga aircraft carrier mula sa Russia at China, at kaya walang sinuman ang mga has. Sa loob ng halos isang dekada, ang USS Gerald R. Ford ay tumayo bilang hindi mapag-aalinlangan ng simbolo ng dominasyon ng hukbong dagat ng Amerika. Isang lumulutang na lungsod ng bakal at teknolohiya. Ang Ford ay hindi lamang isang sasakyang panghimpapawid. Ito ay isang projeksyon ng hilaw na kapangyarihan na may kakayahang magpakawala ng pagkawasak sa mga kontinente kahit saan anumang oras. Kinakatawan ng carrier ang cutting edge ng modernong pakikidigma, electromagnetic catapults sa halip na singaw, advanced radar system na kayang subaybayan ang daan-daang pagbabanta ng sabay-sabay at isang disenyong pilosopiya na nilalayong mapanatili ang mga operasyon sa harap ng napakaraming pag-atake. Para sa Estados Unidos, ang Ford class ay higit pa sa isang barkong pandigma. Ito ay isang mensahe sa mundo. Sinabi nito ng walang pag-aalinlangan, walang lumalapit. Ngutir ngayon ang panahong iyon ng walang kalaban-laban na supremacy ay hinahamon. Dahil kamakailan lamang inihayag ng China ang pinakabago nitong carrier ng sasakyang panghimpapawid, isa na tinatawag ng maraming analyst ng militar. Hindi lamang isang karibal sa Ford, ngunit isang hakbang pasulong sa walang humpay na paghahangad ng Beijing ng pagkakapantay-pantay at marahil ay higit na kahusayan sa dagat. Ito ay hindi lamang isa pang barko na sumasali sa fleet. Ito ay isang pahayag, isang deklarasyon na ang kanlurang Pasipiko na dating itinuturing na isang lawa ng Amerika ay maaring wala na sa ilalim ng kabuuang kontrol ng Washington. Ang pinag-uusapang barko ay ang pinakaambisyoso na proyekto ng carrier ng China, isa na nagsasama ng mga teknolohiyang minsang naisip na eksklusibong domain ng US Navy. Hindi tulad ng mga naunang carrier ng Beijing na nagmula sa mga blueprint ng Soviet at sinalanta ng mga limitasyon. Ang bagong carrier na ito ay kumakatawan sa isang tunay na pagbabago. Iminumungkahi ng mga ulat na gumagamit ito ng mga electromagnetic catapults, isang teknolohiyang napakasalimuot at mahal na tanging ang Ford class ang nakagawa nito hanggang ngayon. Nangangahulugan ito na ang China ay maaari na ngayong maglunsad ng mas mabibigat na sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga fully loaded na fighter jet, airborne early warning planes at maging ang mga stealth drone na may antas ng kahusayan na dati ay hindi maisip para sa People's Liberation Army Navy. Ang mga implikasyon ay nakakagulat. Sa loob ng maraming taon, umasa ang mga naval strategists ng US sa pag-aakalang mas mababa ang mga carrier ng China, limitado ang saklaw, limitado ang kapasidad ng sasakyang panghimpapawid at sa makatuwid ay limitado sa estratehikong epekto. Hindi na totoo ang palagay na yon. Sa bawat bagong hull na inilatag ang China ay mas malapit sa pagtutugma at potensyal na lumampas sa Estados Unidos sa mga tuntunin ng mga hilaw na numero at modernong kakayahan. At sa digmaang pandagat, ang napakaraming bilang na sinamahan ng advanced na teknolohiya ay maaaring maglipat ng balanse ng kapangyarihan. Isaalang-alang ito, ang Ford ay itinayo upang mangibabaw sa anumang teatro, ngunit ang mismong pag-iral nito ay naging isang tabak na may dalawang talim. Nagkakahalaga ng mahigit $13 billion. Ito ang pinakamahal na barkong pandigma na nagawa kailanman. Sa kabaligtaran, ang bagong carrier program ng China ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng isa o dalawang showcase vessel. Ito ay tungkol sa pagpapalaki ng produksyon. Ang military-industrial complex ng Beijing ay idinisenyo upang makabuo ng mga carrier escort at sasakyang panghimpapawid sa isang ritmo na maaaring madaig kahit na ang nangunguna sa mundo ng mga shipyard ng Amerika. Habang ang US ay nagtatayo ng isang Ford class bawat ilang taon, ang China
ay maaring potensyal na maglunsad ng maraming mga carrier sa parehong time frame na binabad ang Pacific ng mga hull at sasakyang panghimpapawid. At pagkatapos ay dumating ang doktrina. Ang US Navy ay umaasa sa global presence na may mga carrier na nakadeploy sa buong Atlantic Pacific at Indian Oceans. Ang China gayunpaman ay may ibang focus regional na pangingibabaw. Ang bawat bagong carrier ng China ay idinisenyo na may nag-iisang pangunahing larangan ng digmaan sa isip ang South China Sea, East China Sea at ang tubig sa paligid ng Taiwan. Sa madaling salita, habang ang mga Amerikanong carrier ay kumakalat ng manipis sa buong mundo, ang mga Chinese carrier ay nakatuon ang kanilang lakas sa isang rehiyon. Ang kawalan ng timbang na ito ay maaring maging mapagpasyahan sa isang salungatan. Ang higit na nakakaalarma sa pag-unlad na ito para sa Washington ay ang bilis ng teknolohikal na adaptasyon ng China. Ipinakilala ng Ford class ang mga sistem na kahit ang mga inhinyero ng US ay nahirapang gawing perpekto sa mga dekada ng pag-unlad. Ngunit sa loob ng ilang maikling taon, lumilitaw na ang China ay naglagay ng mga maihahambing na teknolohiya ng walang parehong mga pampublikong pagkaantala o labis na gastos. Iyon ay nagtataas ng isang katanungan na gustong harapin ng iilan sa Washington. Hindi lang ba nahuli ang China, ngunit sa ilang mga lugar, nalampasan pa nga. Sa isang dokumentaryo na kahulugan ang salaysay ay nagbabago. Ang USS Ford na minsang inilalarawan bilang sentro ng projection ng kapangyarihan ng Amerika ngayon ay nahaharap sa isang karibal na maaring magpahina sa aura ng pagiging invincibility nito. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga barko, ito ay tungkol sa banggaan ng dalawang superpower. Bawat isa ay determinadong mag-utos sa mga dagat ng ika-21 siglo. Para sa mga manonood, hindi maaaring maging mas malinaw ang mga stake. Ang sinumang nangingibabaw sa mga karagatan ay nangingibabaw sa daloy ng pandaigdigang kalakalan, ang paggalaw ng mga mapagkukunan ng enerhiya at ang kakayahang hubugin ang mga krisis bago sila umakyat sa mga digmaan. Kaya nang ang China ay naglunsad ng isang bagong carrier na inilalarawan ng mga tagaloob ng militar bilang ang pinaka-advanced na barkong pandigma sa labas ng Estados Unidos, hindi lamang mga mahilig sa hukbong dagat ang dapat mapansin. Bawat bansang may stake sa pandaigdigang katatagan, bawat ekonomiya ay nakadepende sa mga rutang pandagat at bawat pinunong nauunawaan na ang pinakadakilang imperyo sa kasaysayan ay palaging mga kapangyarihang pandagat. Hanggang na ngayon, hindi kailanman pinag-uusapan ang dominasyon ng Ford. Ngunit sa pinakabagong hakbang ng China, ang unipolar na sandali sa dagat ay maaaring magwakas. Ang tanong ay hindi na kung ang Amerika ay maaaring mapanatili ang higit na kagalingan ito, ay kung ito ay mabilis na makakaangkop upang maiwasan ng Beijing na sakupin ang kalamangan sa pinakakritikal na tubig sa mundo. Ito ay hindi na lamang tunggalian. Ito ang simula ng isang bagong panahon, isa kung saan ang balense ng kapangyarihan sa dagat ay maaaring matukoy ang kapalaran ng mga bansa. Dito malalaman natin kung meron na ngayong Chinese contender ang American Supercarrier. At ano nga ba itong bagong sasakyang panghimpapawid na inilunsad ng China noong Hunyo 17, 2022? Inilunsad ng China ang ikatlong aircraft carrier nito, ang Type 003 Fujian, na ipinangalan sa lalawigan ng Fujian sa China. Ito ang pangatlo sa bansa at sa ngayon ang pinakamakapangyarihan. Ang sumunod na Type 001 Liaoning na nakuha mula sa Ukraine bilang isang hindi kumpletong post-Soviet ship at ang homegrown na Type 002 Shandong na itinulad sa Liaoning. Ang bagong Fujian ay may bagong disenyo na katulad ng sa American Supercarrier para sa isa alisin ang mga lumang assisted takeoff ramp ng mga nauna nito at pinapalitan ang mga ito ng higit na superior launching gears katulad sa maraming paraan sa kung ano ang makikita sa USS Ford. Ang USS Ford ay ang pinaka-advanced na carrier sa mundo bago ito na kumpleto. Upang maitayo ito, ang US Navy ay kailangang huminto sa trabaho sa higit sa 9,000 iba pang mga proyekto.
Sa isang displacement na 100 tonelada ang carrier ay lumilipat ng 2 beses na higit pa kaysa sa Admiral Kuznetsov ng Russia at 3 beses na mas mahalaga. Nagtatampok din ang USS Ford ng Yurtsa-23 bagong teknolohiya kumpara sa karaniwang 2 ng Navy. At ang 5 sa mga teknolohiyang ito ay higit na responsable para sa kabagsikan pangingibabaw at pamagat supercarrier ng carrier. 5. Nuclear power. 2 Bechtel A1B nuclear reactor, ang pinakamotong mga makina na nilikha para gamitin sa tubig, ang nagpapagana sa USS Gerald Ford. Bilang resulta, ang carrier ay kakailanganin lamang na mag-refuel ng 1 beses sa buong 5th taong buhay ng pagpapatakbo nito dahil ginagamit ng mga makinang ito ang walang hanggang kalikasan ng nuclear energy. Nangangahulugan ito na ang USS Ford ay maaaring tumakbo ng 40 taon sa isang pagkakataon nang walang refueling at sa pinakamataas na bilis na humigit kumulang 30 knots maa-access ng supercarrier ang bawat bansa sa planeta sa tamang oras upang magsagawa ng magiliw na pagbisita sa mga kaalyado at magdulot ng kalituhan sa mga kaaway. 4. AI at automation. Ang USS Ford ay kasing talino ng mga ito na may balanse ng brute force at mga kakayahan sa katalinuhan. Naakamit ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa artificial intelligence, particular sa anyo ng mga unmanned na sasakyan na sa kanilang sarili ay gumagawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang automation ng carrier mismo ay pumapasok din na nagbibigay daan para sa mas kaunting mga tripulante kaysa sa inaasahan para sa isang barko na ganito kalaki, at kung kakaunti ang mga tauhan na nakasakay ay may mas maraming libreng espasyo sa katawan ng barko upang magkaroon ng higit pang mga sistema armas at mga tampok na nagpapahusay sa buhay tulad ng mga ergonomic na espasyo at gymnasium na sa huli ay nagre-resulta sa mas mahusay na kalidad ng buhay para sa 4,500 tripulante. Isang mahalagang salik ang pagtingin bilang isang crew ay maaari lamang kasing maliksi ng mga tripulante na nagpapanatili sa kanya ng langis at handa para sa pagkilos. 3. Mga bagong sensors at processing systems. Nagtatampok ang USS Ford ng pinakabagong mga sensor processor at armas na kailangan sa isang aircraft carrier upang mapanatili ang balanse ng intelligence at lethality. Hindi tulad ng halos lahat ng iba pang carrier ng sasakyang panghimpapawid sa mundo, ang USS Ford ay nagtatampok ng isang sistema para sa parehong abot-tanaw at dami ng paghahanap sa anyo ng AN/SBY-3 multifunction radar para sa X-Cine-Sounditer S-band na aktibong electronically scanned array. Ito ay nananatiling pinaka-advanced na sistema ng radar mula sa US na may sapat na versatility upang pangasiwaan ang pagsubaybay, kontrol ng trapiko sa himpapawid mga komunikasyon sa missile at mga spot target mula sa milya-milya ang layo. 2. American fighter jets and UAVs. Hanggang sa 75 fighter jets at unmanned aerial vehicles o CHATA UAVs ay maaaring tumawag sa USS Ford sa bahay nang sabay-sabay kasama ang paboritong anak ng Navy, ang ika-5 henerasyong F-35C Lightning II Joint Strike Fighter na ang development program ay nananatiling pinakamahal na programa sa pagpapaunlad ng armas na may iniulat na $0 billion na programa sa pagpapaunlad ng armas ng isang Pentagon. Ang resulta ng gayong mamahaling programa ay isang manlalaban na talagang kayang gawin ang lahat malapit na suporta sa hangin patayong pag-alis at paglapag at lahat ng nasa pagitan na nagpapatibay dito bilang modernong manlalaban para sa Navy at bawat iba pang departamento ng militar. Yon ay hanggang sa ang ika-6 na henerasyong F-XX fighter ay nasa gitna ng entablado syempre. At kapag nangyari iyon, ang USS Ford ay nilagyan na ng mga teknolohiyang kinakailangan para mag-host, maglunsad at maaresto ito.
on Advanced Launch and Arrest Systems, isang electromagnetic launch system para ikatapult ang bawat uri ng manned at unmanned aircraft papunta sa langit sa pinakamaikling posibleng distansya, at isang arresting gear na nagliligtas sa kanila mula sa pagiging sea diver sa pamamagitan ng paggiling sa kanila sa isang matalim na paghinto. Ang gilid ng mga system na ito na nag-aalok ng Forward 100 na pag-alis at 16,500 na pag-aresto bago magkaroon ng mga pagkakamali sa mga maiikling take-off ramp. At kahit na mas lumang mga steam-powered na launch system ay pinataas na sorties, ibig sabihin mas maraming sasakyang panghimpapawid ang maaaring lumipad mula sa carrier na ito at dumaong dito sa pinakamaikling panahon kaysa sa anumang aircraft carrier na walang mga system na ito. At kahit na ang China ay kumukuha mula dito ang mga sistema ng paglulunsad at pag-aresto sa USS Ford ay ang pinaka-advanced, at sila kasama ng iba pang mga kadahilanan na nabanggit ay gumaganap ng isang papel kung bakit walang kakumpetensya ang makakatalo sa USS Ford. Pero meron pa. Ang pangibabaw ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos ay unang-una mula sa angkop na pagsusumikap ng pagbuo ng mga pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid kailanman. At pangalawa, ang kompetisyon ay hindi masyadong isang kompetisyon. Sa katunayan, 25% ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid sa mundo ay nabibilang sa US. At ang kanilang kabuuang espasyo sa deck ay higit sa doble kaysa sa lahat ng iba pang mga bansa na pinagsama. At ang ilan sa iba pang mga bansang ito ay mga kaalyado ng NATO na hindi eksaktong naghahanap na malampasan ang US sa lakas ng militar, na iniiwan lamang ang Russia at China bilang posibleng kompetisyon, bagamat hindi talaga dahil ang US ay may 15 aircraft carrier at ang China na may higit sa Russia sa pamamagitan ng paraan ay inilunsad lamang ang kanilang pangatlo, ang Type 03 Fujian. Ang Fujian ay bago pa rin at tulad ng anumang punong barko ng kagamitang militar, hindi gaanong impormasyon ang inilabas tungkol dito, ngunit sapat na upang malaman kung ano ang maaaring iaalok ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Tulad ng American Supercarrier, nagtatampok ito ng mga electromagnetic launch system, ngunit mayroon lamang 3 kumpara sa 4 ng US. Ang Fujian ay gumagamit ng conventional propulsion, mas mababa sa American nuclear propulsion, na maaaring panatilihing tumatakbo ang Ford sa loob ng mga dekada. Ang Fujian ay may displacement na 80,000 tonelada na ginagawa itong 20% na mas magaan kaysa sa 100,000 tonelada ng Ford. At may mas maliit na sukat ay may mas maliit na airwing, bagamat ang eksaktong bilang ng mga sinusuportahang sasakyang panghimpapawid ay hindi tiyak sa oras na ito. Gayunpaman, tiyak na sapat ang marami para bigyan ang Chinese Navy ng mga opsyon para magsagawa ng mga misyon. At sa kanilang mga electromagnetic launch system na aktibo, halos lahat ng uri ng sasakyang panghimpapawid ay maaaring lumipad mula sa Fujian. At kahit na ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay mas mababa kaysa sa USS Ford sa halos lahat ng paraan, ito ay nagmamarka ng isang pangunahing milestone sa katutubong sasakyang panghimpapawid na kapasidad sa pagbuo ng China, at malamang na malugod ang mga kapatid na naglalagay ng higit na banta sa American fleet dahil sa puntong ito, ang China lamang ang tila magagawa iyon. Ang Russia, sa kabilang banda, ay hindi maganda sa departamentong ito, at para sabihing mas kaunti ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid nila kaysa sa China, ay madaling magpahiwatig na mayroon silang dalawa, ngunit hindi mayroon lamang sila, at ang isa ay higit sa 10 taong gulang. Ibig sabihin ay mas malapit ito sa World War II kaysa sa atin ngayon. Kilalanin ang Russian Admiral Kuznetsov. Bago ang paglulunsad ng Fujian ng China, si Admiral Kuznetsov ang pinakamalaking carrier ng sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng conventionally sa mundo. Mayroon itong displacement na 58,000 tonelada, 28%, na mas mababa kaysa sa Fujian, at isang nakakagulat na 55% na mas mababa kaysa sa USS Ford. Ang Russian carrier ay maaaring magdala ng hanggang 30 hanggang 41
na sasakyang panghimpapawid sa isang pagkakataon sa madaling salita kalahati ng kapasidad ng American supercarrier. Ang Admiral Kuznetsov ang nag-iisang carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Russia at isang relic ng Blue Water Navy ambitions ng Unyong Sobyet ay matagal ng simbolo ng parehong prestihiyo at kasawian. Hindi tulad ng mga modernong supercarrier ng Estados Unidos o sa hinaharap na mga carrier na pinapagana ng nuclear na pinagsusumikapan ng China, ang Kuznetsov ay walang mga sistema ng pag-alis na tinulungan ng tirador. Sa halip umaasa ito sa isang malaking forward ski jump ramp na nagbibigay daan sa sasakyang panghimpapawid na makamit ang elevator na may mas kaunting distansya sa runway. Bagamat binabawasan ng system na ito ang pagiging komplikado ng disenyo ng carrier at inaalis ang pangangailangan para sa malakas na singaw o electromagnetic catapults, ito ay dumating sa isang mabigat na halaga, matinding limitasyon sa uri-laki at load-out ng sasakyang panghimpapawid na maaaring gumana mula sa deck ng barko. Nangangahulugan ito na ang Kuznetsov ay hindi makakapaglunsad ng mas mabibigat na sasakyang panghimpapawid o fully loaded na mga mandirigma na binabawasan ang kakayahang umangkop at pagiging epektibo nito sa pagpapatakbo sa modernong digmaang pandagat kung saan ang versatility at power projection ay susi. Kahit na walang teknolohikal na kawalan ng kakulangan ng mga tirador, ang kasaysayan ng barko ay puno ng mga problema. Mula nang i-commissioning ito noong unang bahagi ng 1990s, ang Admiral Kuznetsov ay dumanas ng mga talamak na malfunctions mechanical na pagkabigo at mga depekto sa disenyo na ginagawa itong bilang isang pananagutan, bilang isang asset sa Russian Navy. Ang propulsion system nito, halimbawa, ay kilalang-kilala sa pagkasira na pinipilit ang barko na maglakbay gamit ang sarili nitong karagatang tugboat. Sa tuwing ito ay i-deploy, ang mga mandaragat ay kalahating biro na tinukoy ito bilang pinakamalaking self-propelled oil spill sa mundo dahil sa makapal na itim na usok na bumubuhos mula sa mga tambutso nito sa tuwing ito ay nagsisimula. Ang mga isyong ito ay nag-ambag sa reputasyon ng barko bilang isa sa mga hindi mapagkakatiwala ang capital ship sa mga pangunahing hukbong dagat sa mundo. Sa pagkilala sa mga pagkukulang nito, naglunsad ang Russia ng isang modernization program na nilalayon na palawigin ang buhay ng serbisyo ng carrier at ilapit ito sa mga kontemporaryong pamantayan. Ang plano sa pag-upgrade ay ambisyoso, i-overhaul ang mga makina, pahusayin ang mga air defense system ng barko, i-refurbish ang flight deck nito at bigyan ito ng mas bagong henerasyong sasakyang panghimpapawid at armas. Sa papel, ang pagsisikap na ito ay dapat na panatilihing may kaugnayan ang Admiral Kuznetsov sa 2030s. Gayunpaman sa pagsasagawa ang proyekto ng modernisasyon ay sinalanta ng parehong mga isyu na nagtukoy sa kasaysayan ng pagpapatakbo ng carrier, mga aksidente, maling pamamahala at teknikal na pagkabigo. Ang isa sa mga pinakakasumpa-sumpa na insidente ay naganap noong 2018 nang biglang lumubog ang napakalaking lumulutang na dry dock na PD-50 na kinaroroonan ng Admiral Kuznetsov para sa pag-aayos. Sa panahon ng insidente, isang 70-toneladang crane ang bumagsak sa kubyerta ng carrier na nag-iwan ng nakanganga na butas. Ang aksidente ay hindi lamang naantala ang pag-aayos, ngunit nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa katatagan ng baseng industrial ng hukbong dagat ng Russia na nagpupumilit na mapanatili at serbisyo ang malalaking barkong pandigma mula nang bumagsak ang Unyong Sobyet. Ang dry dock mismo ay isa sa ilang mga pasilidad na may kakayahang mag-servicing sa mga barko na kasing laki ni Kuznetsov. Ibig sabihin, ang pagkawala nito ay lubhang nakahadlang sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang paggawa ng modernisasyon. Parabang hindi sapat yon, sumunod pa ang mga kalamidad. Noong Disyembre 2019, sumiklab ang apoy sakay ng barko sa panahon ng repair operations na naiulat na sanhi ng welding sparks na nag-aapoy sa fuel vapors.
Hindi bababa sa 2 manggagawa ang nasawi sa sunog at ikinasugat ng mahigit 100 iba pa. Malawak ang pinsala. Naantala muli ang timeline ng pag-upgrade at pinagsasama ang tumataas ng gastos ng proyekto. Pagkatapos sa isa pang nakakahiyang sakuna, isang oil spill na tinatayang nasa 300 tonelada ang tumaga sa karagatan mula sa barko habang pinapanatili. Para sa isang barko na kilalang-kilala, nasa pag-uusok ng usok at kasunod na polusyon ng insidente ay lalong nagpasira sa reputasyon nito na naging isang panganib hindi lamang sa mga tripulante nito kundi pati na rin sa kapaligiran ng dagat sa paligid nito. Ang lahat ng mga problemang ito ay nagtataas ng parehong pangunahing tanong. Ang Admiral Kuznetsov ba ay nagkakahalaga ng pag-save? Para sa Russia, ang simbolikong halaga ng pagpapanatili ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay napakalaki. Ang pagkakaroon ng carrier ay nagpapakita ng imahe ng katayuan ng mahusay na kapangyarihan at pandaigdigang abot, isang bagay na sabik na ipakita ng Kremlin sa internasyonal na yugto. Ngunit sa mga termino ng pagpapatakbo, ang Kuznetsov ay higit na isang pasanin kaysa sa isang madiskarteng kalamangan nang i-deploy ito sa Mediterranean noong 2016 upang suportahan ang kampanya ng Russia sa Syria. Nahirapan ang airwing ng carrier na gumawa ng epektibong sorties. 2 sasakyang panghimpapawid ang nawala dahil sa mga technical na malfunction na may kaugnayan sa mga kable ng arestor ng barko. At ang kontribusyon nito sa pagsisikap sa digmaan ay minimal kumpara sa land-based air power ng Russia. Ang deficiency edisang malfrainted ang lakas ay natapos na i-highlight ang mga kahinaan ng barko. Samantala ang iba pang mga hukbong pandagat ay sumulong sa unahan. Ang Estados Unidos ay patuloy na naglalagay ng mga nuclear-powered supercarrier na may mga electromagnetic catapult at airwing na may kakayahang magsagawa ng mga pandaigdigang strike mission. Ang China, bagamat sa una ay nagmomodelo sa mga unang carrier nito sa disenyo ng Kuznetsov, ay lumipat na sa kabila ng konsepto ng ski jump. Ang mga pinakabagong carrier nito tulad ng Fujian ay nagtatampok ng mga electromagnetic catapult na naglalagay sa kanila ng mas malapit sa mga pamantayan ng US. Maging ang mga bansang tulad ng United Kingdom at France ay nagpapatakbo ng mas moderno at epektibong mga carrier kaysa sa nag-iisa at magulong sasakyang dagat ng Russia. Ngayon ang Admiral Kuznetsov ay nakaupo sa pantalan na walang malinaw na petsa para sa pagbabalik nito sa aktibong tungkulin. Bawat bagong target na taon para sa pagkumpleto ay dumudulas ng mas malayo at habang tumatagal ito ay nananatiling naka-sideline, mas nagiging lipas na ito sa mabilis na umuusbong na tanawin ng pakikidigmang pandagat. Ang mga eksperto ay lalong nagtatanong kung ang pamumuhunan sa pag-aayos at pag-upgrade ay may katuturan o kung ang Russia ay mas mahusay na ilihis ang mga mapagkukunan sa mga submarino missile ship o iba pang mga platform na napatunayang mas epektibo para sa mga estratehikong pangangailangan nito. Para sa mga hukbong pandagat ng mundo, ang Kuznetsov ay isang babala, isang paalala na ang mga prestihiyon na proyekto ay maaring maging millstones kapag nagbanggaan ang mga teknolohikal na limitasyon at systemic inefficiencies. Para sa mga isda na lumalangoy sa mga dagat sa paligid nito, gayunpaman ang mensahe ay mas simple malamang na mas gusto nila na ang Admiral Kuznetsov ay hindi na muling naglayag sa pagitan ng pagtulo ng langis nito ng usok nitong belching at ng kasaysayan ng mga sakuna nito. Ang carrier ay tila mas naglalagay sa panganib sa buhay dagat kaysa sa pagtatanggol nito sa tubig ng Russia. At habang lumilipas ang mga taon, lumalaki ang posibilidad na ang Kuznetsov ay maaaring hindi nagganap na makabangon sa halip ay nagiging isang kalawang na monumento sa kung ano ang maaaring mangyari at isang simbolo ng agwat sa pagitan ng mga hangarin ng hukbong dagat ng Rusya at ang mga maligalig na katotohanan nito.
Nakatutuwang alalahanin na ang pinakaunang sasakyang panghimpapawid ng China, ang Liaoning, ay dating sasakyang dagat ng Soviet na binili mula sa Ukraine at sa katunayan isa itong direktang kapatid ng nababagabag na Russia, Admiral Kuznetsov. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisimula sa parehong pinagmulan na gawa ng China na sumulong sa bilis ng kidlat, pagbuo ng mga bagong carrier at mabilis na nalampasan ng Russia sa kakayahan at ambisyon. Gayunpaman, kahit na sa pag-unlad na ito, ang Beijing ay nananatiling malayo sa likod ng Estados Unidos na ang mga supercarrier na pinapagana ng nuklear ay walang kaparis at nananatiling hindi mapag-aalinlanganang mga hari ng mga dagat. Ang paghuli sa armada ng carrier ng Amerika ay hindi lamang mahirap, ito ay hangganan sa imposible para sa anumang bansa sa puntong ito. Ngayong ang isang misyon na iyon ay posible at nasa iyong mga kamay. Ngayon, pindutin yon mag-subscribe button at bigyan ang video na ito aparang. Ito ay tumatagal lamang ng 1 segundo, ngunit ito ay tumutulong sa channel na ito na lumago at hinahayaan kaming patuloy na dalhin sa iyo ang pinakanakakahimok at insightful na mga kwento mula sa mundo ng kapangyarihang militar at geopolitics. Kaya sige, suportahan ang channel at sabay-sabay tayong sumisid sa kapanapanabik na kwentong ito. Yun lang, sana sa ngayon, salamat sa panonood.